Ang bida ng pelikula ay isang puting Volkswagen Beetle na may pangalang Herbie. Isa itong espesyal na kotse na may sariling utak at maaaring makipag-ugnayan tulad ng mga tao. Ilang buwan na ang nakalipas, sinalakay nito ang mundo ng karera sa pamamagitan ng bagyo. Sa kabila ng pagiging mas maliit at mas mahina kaysa sa iba pang mga racing car, nanalo si Herbie sa lahat ng mga kompetisyong nilahukan nito. Gayunpaman, sa wakas ay naabot ito ng edad. Pagkatapos ng ilang aksidente, nahirapan si Herbie sa ilang mahahalagang karera at bilang resulta, naibenta ito sa junkyard. Sa paglaon, nakita namin itong dumarating sa lugar sa isang trailer. Ang may-ari ng junkyard, Dave, ay naniniwala na ito ay luma at walang silbi, kaya nagpasya siyang i-demolish ito. Gayunpaman, hindi gusto ni Herbie ang ideya. Para pigilan siya, nagsimula itong makipaglaro sa kanya. Una, naglalabas ito ng gas sa mukha ni Dave, at pagkatapos ay nagbuhos ng langis sa kanyang mamahaling sapatos. Inihagis pa ni Herbie ang ilang bahagi niya sa lalaki para inisin siya. Sa kabila ng kakaibang sitwasyon, hindi basta-basta susuko si Dave at ang kanyang empleyado. Sinusubukan nilang kunin si Herbie sa pamamagitan ng mga tanikala nito at dalhin ito sa shredder, ngunit ito ay nagpapatunay na isang imposibleng gawain. Kapag napagod ang mga lalaki, sinamantala ni Herbie ang pagkakataong makatakas. Ngunit hindi ito umabot sa mga luma at kinakalawang nitong gulong. Si Dave, na humahanga na ngayon sa katatagan ng Beetle, ay nagpasya na huwag i-demolish ito. Ang eksena ay napupunta sa isang seremonya ng pagtatapos kung saan daan-daang estudyante ang naroroon. Si Maggie Payton ay isa sa kanila, at ang kanyang ama, Ray SR, ay lubos na ipinagmamalaki sa kanya. Sinabi niya na siya ang kauna-unahan sa pamilya na nagtapos ng kolehiyo. Habang nag-uusap ang dalawa, nalaman namin na ang buong pamilya ni Maggie ay namuhunan sa karera ng kotse. Ang kanyang lolo ay isang alamat ng kanyang panahon, habang ang kanyang kapatid ay isang struggling racer na nagsisikap na makakaya upang makapasok sa NASCAR. Sa kanyang mga taon sa kolehiyo, pinangarap din ni Maggie na maging isang racer balang araw, ngunit nagbago ang lahat nang masangkot siya sa isang maliit na aksidente. Ngayon, mahigpit na pinagbawalan siya ng kanyang ama sa karera. Siya ay sa halip ay tumutuon sa pag-aayos ng kanyang anak, si Ray Jr. para sa paparating na kaganapan sa NASCAR. Sa kasamaang palad, ang huli ay hindi masyadong magaling sa sport, at kadalasan ay nauuwi niya ang pagbangga sa kanyang sasakyan. Kinabukasan, nagpasya si Ray SR na bigyan ang kanyang anak na babae ng kotse bilang regalo sa pagtatapos. Ngunit dahil hindi niya kayang bumili ng bago, dinala niya siya sa junkyard. Sa sandaling makita ni Herbie ang babae, nagpasya siyang gusto niyang sumama dito. Para magawa ito, inilalabas niya ang bawat trick sa kanyang bag, gayunpaman, hindi pa rin siya nito napapansin. Pumili na lang si Maggie ng Nissan na kotse dahil gusto niya ang disenyo nito. Pagkaraan ng ilang sandali, binuhat si Herbie ng crane para ihatid sa ibang lugar. Kasabay nito, malapit nang isil ni Maggie ang deal para sa kanyang bagong kotse. Hindi ito gusto ni Herbie, kaya madiskarteng bumagsak siya sa ibabaw ng Nissan, ganap na sinisira ito. Dahil dito, wala nang pagpipilian si Maggie, kundi pumunta na lang sa Volkswagen Beetle. Kasunod nito, pumasok siya sa loob ng kotse at sinimulan itong suriin. Biglang bumukas mag-isa ang glove compartment at may nakitang note sa loob. Ito ay mula sa dating may-ari na nagsasabing alagaan si Herbie. Pagkatapos ay binuksan ni Maggie ang makina, at sa sandaling gawin niya yon, nagsimulang magmaneho si Herbie ng mag-isa. Lumiliko ito at umikot sa walang ingat na paraan, dahilan para mapasigaw siya sa takot. Pagkaraan ng ilang sandali, dadalhin siya nito sa lokal na garahe, na pag-aari ng isang lalaking nagngangalang Andy. Lumalabas na magkaibigan sila ni Maggie noon sa paaralan. Si Andy ay huminto sa kanyang pag-aaral upang suportahan ang kanyang pamilya habang si Maggie ay nagpatuloy sa kolehiyo at kalaunan nagtapos. Nagkita na siya pagkatapos ng mahabang panahon at halatang gusto niya ito. Nag-aalok si Andy na i-refurbish ang lumang kotse, ngunit para doon, kailangan muna niyang suriin ito. Pagkatapos ay pumasok ang dalawang magkaibigan sa sasakyan, umaasang magkaroon ng normal na biyahe. Ngunit tulad ng huling pagkakataon, nabaliw si Herbie at nagsimulang magmaneho ng mag-isa. Sa pagkakataong ito, nagpapakita pa ito ng ilang kahangahangang stunt sa pamamagitan ng pagmamaneho sa mga gulong sa likuran nito.
Sa lalong madaling panahon, ang grupo ay hindi sinasadyang napunta sa isang sports car exhibition. Si Tripp, ang naghaharing NASCAR champion, ay nagbibigay ng mga autograph sa kanyang mga tagahanga. Siya ay tila isang pambansang bayani na umaasa na manalo rin ngayong season. Pansamantala, patuloy na bumusina si Herbie dahil gusto niyang itaboy siya ni Maggie. Gayunpaman, iniinis lang siya nito kaya nagpasya siyang i-off ito. Sinusubukan niyang tanggalin ang ilang wire sa likod, ngunit gumanti si Herbie sa pamamagitan ng pag-spray ng langis sa kanyang damit. Sa kabutihang palad, nakahanap si Andy ng ilang kagamitan sa karera sa trunk ng kotse na atubiling isinuot ni Maggie. Di nagtagal, nakita ni Tripp ang Beetle at kinukutya ang hitsura nito. Pabiro niyang hiniling kay Maggie na ibalik ito sa circus kung saan ito nanggaling. Nang marinig ito, nagalit si Herbie, kaya kinamot nito ang mamahaling kotse ni Tripp gamit ang rear mirror nito. Ang pagkilos na ito ay naguguluhan sa mga tagahanga, at hiniling nila sa Tripp na turuan ng leksyon ang driver. Hindi nila alam na ang kotse ay talagang nagmamaneho ng mag-isa. Si Maggie ay desperadong sumusubok na lumabas para humingi ng tawad, ngunit nilock ni Herbie ang lahat ng bintana at nagpapatuloy sa linya ng pagsisimula. Hindi nagtagal, magsisimula na ang karera at ang mga gear ni Herbie ay nagsimulang gumalaw sa mabilis na bilis. Pagkatapos ay kusang umaalis ito, tinatakot ang buhay ni Maggie. Sa una, pareho ang mga kalahok na magkasabay, ngunit hindi nagtagal ay ginamit ni Tripp ang kanyang maruruming taktika para madiskaril si Herbie sa kurso. Nagalit ito kay Maggie at sa wakas ay nagpasya siyang makipagtambalan sa Beetle. Binibigyang daan din siya ng huli na kontrolin, at magkasama, naabutan nila si Tripp nang wala sa oras. Sa kabila ng pagiging luma at kinakalawang na kotse, mukhang napakabilis ni Herbie. Gumagamit din ito ng ilang hindi pangkaraniwang mga manyobra para sugpuin ang mga pag-atake ng Tripp. Sa mga huling sandali ng karera, matalinong umakyat si Herbie sa safety bar at sinigurado ang panalo. Nagulat ito sa buong pulutong dahil ang NASCAR champion Tripp ay natalo sa isang hindi kilalang lalaki sa isang Beetle. Kinabukasan sa bahay, narinig ni Maggie na sinisigawan ng kanyang ama ang kanyang kapatid. Lumalabas na ang huli ay nawalan ng isa pang sponsor dahil sa kanyang hindi magandang performance. Sa rate na ito, ang pamilya ay nalugi dahil wala silang ibang pinagkukunan ng kita. Pagkaraan ng ilang sandali, ang huling sponsor ni Ray Jr., Sally, ay makikita sa iyong yellow VC Beetle. Kapag nakita ni Herbie ang kotse, agad itong nabangga. Samantala, ipinakita ni Sally kay Ray SR ang isang footage na lumalabas na kaparehong lahi mula kahapon. Itinuro niya kung paano natalo ng White Beetle ang isang NASCAR champion. Sa una, masaya si Ray SR. Dahil napansin niyang ang kotse ay pareho ng binili niya ilang araw na ang nakalipas. Ngunit pagkatapos, siya ay nadidismaya na ang kanyang anak na babae ay nagsimulang muli sa karera. Nang kinumpronta niya ito tungkol dito, matalinong nagsisinungaling si Maggie na kaibigan niya iyon, si Max, na nagmamaneho ng kotse. Sa totoo lang, si Max ay isang haka-haka lamang na tao, ngunit mabilis siyang nag-viral dahil sa kanyang inaakalang panalo sa Tripp. Sa kabilang banda, nakikita namin na ang biyahe ay patuloy pa rin sa pagkalugi. Sinusubukan ng kanyang assistant na ipaunawa sa kanya na ang mga karera sa kalye ay hindi mahalaga, ngunit gusto ni Tripp na maghiganti. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang team na mag-organisa ng 2 araw na kompetisyon, alam na hahatakin ito si Max. Samantala, habang nagtatagal sina Andy at Maggie sa garahe, nakatagpo sila ng isang ad para sa paparating na kompetisyon. Ang reward ay napakalaking $1,000. Nasasabik nito si Andy at hiniling niya kay Maggie na pag-isipan ito. Nag-aalok din siya na i-refurbish si Herbie gamit ang kanyang mga personal na kita. Kung manalo sila sa kompetisyon, hahatiin nila sa kalahati ang premyong pera. Nag-aalangan pa rin si Maggie tungkol sa ideya dahil ipinangako niya sa kanyang ama na hindi na siya magdadrive. Ngunit pagkatapos ay naalala niya na ang kanyang pamilya ay dumaranas ng kahirapan sa pananalapi. Ito sa huli ay humihikayat sa kanya na makipagkarera muli. Kasunod nito, agad na gagawin ni Andy si Herbie. Tinatanggal niya ang luma, kinakalawang, mga piyesa at pinapalitan ang mga ito ng mga bago. Pininturahan din niya ang Beetle para bigyan ito ng sariwang hitsura. Pagkatapos makumpleto ang proseso, magsisimulang magsanay si Maggie para sa malaking araw.
Ang eksena ay pagkatapos ay pinuputol ang araw ng kompetisyon kung saan nagtipon ang isang malaking pulutong. Kapag napansin ni Trip ang inayos na Beetle, medyo nababalisa siya. Maya-maya ay lumapit siya kay Maggie at tinanong kung saan niya nakilala ang driver na si Max. Gayunpaman, ganap niyang binago ang paksa at umalis. Pagkaraan ng ilang sandali, isinuot niya ang kanyang rasigier at pumasok sa loob ng kotse. Ang mga tuntunin ng kompetisyon ay pagkatapos ay inihayag. Para sa unang yugto, ang mga driver ay makikipagkumpetensya sa isa't isa. Ang mananalo sa yugtong ito ay makakalaban sa Trip sa susunod na araw. Hindi nagtagal, magsisimula na ang karera at nagpupumilit ang mga kalahok na makuha ang nangungunang pwesto. Nagtutulak sila sa isa't isa, gumagamit ng maruruming taktika at gumagamit pa nga ng karahasan. Ngunit sa huli, ang partnership ni Herbie at Maggie ay nanalo sa karera. Sa susunod na eksena, makikita ang isang hindi mapakali na biyahe na nagsasaliksik sa mahiwagang Beetle. Kapag nag-zoom in siya, napansin niya na ang driver ay may mahabang pulang buhok. Dahil dito, napagtanto niya na si Max ay isang pseudonym lamang at si Maggie ang nagmamaneho ng kotse sa lahat ng oras. Nang gabing iyon, nakipagkita siya sa kanya sa labas ng kanyang kwarto at nakipag-usap. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang mga susi ng kanyang sports car na nagpapahintulot sa kanya na sumakay dito. Sa pag-alis niya, sinubukan ni Trip na pakialaman si Herbie, ngunit ang VW Beetle ay nagwispray ng langis sa buong mukha niya na nasira ang kanyang mga plano. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Maggie dala ang sports car at nagpasya si Trip na itaas ang pusta para bukas. Iminumungkahi niya na kung sino ang manalo sa karera, ay dadalhin ang kotse ng natalo bilang karagdagan sa US dollars 1,000,000. Sumang-ayon kaagad si Maggie na desperado sa pera. Kumpiyansa siya na ipapakita ni Herbie ang kanyang karaniwang mga kalokohan at mananalo sa karera para sa kanila. Sa kasamaang palad, narinig ng Beetle ang kanilang pag-uusap at nadarama nilang pinagtaksilan. Parang ginagamit lang ito ni Maggie para sa kanyang pakinabang. Kaya, kinabukasan, nagpasya si Herbie na turuan siya ng leksyon. Sa pagsisimula ng panghuling karera, nangunguna ito at naniniwala ang karamihan na mananalo si Max. Gayunpaman, bago sila makarating sa finish line, biglang huminto si Herbie. Sinusubukan ni Maggie ang kanyang makakaya upang patakbuhin ang Beetle, ngunit hindi ito gumagalaw. Sa kasamaang palad, lubos na sinasamantala ito ng Trip at nanalo sa karera. Pagkatapos ay nilapitan niya si Maggie at hiniling sa kanya na ipakita ang kanyang mukha sa lahat. Napahiya at iniwan na walang mga opsyon, siya ay obligado. Ang tatay ni Maggie, na nasa audience, ay nabigla nang makita siya doon. Pinarurusahan niya ito dahil sa pagsira sa kanyang pangako bago lumayo roon. Pagkaraan ng ilang sandali, nilapitan ni Andy si Maggie upang aliwin siya, ngunit pinutol ni Trip ang kanilang pag-uusap at ipinaalala sa kanya ang tungkol sa taya na ginawa nila kagabi. Pagkatapos ay sinabi niya na dinadala niya ang Beetle kasama niya. Nang marinig ito, nadama ni Andy ang pagtataksil habang ginawa ni Maggie ang desisyong ito nang hindi kumukonsulta sa kanya. Kaya naman, bumabayo rin siya palayo doon. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, pauwi na si Maggie kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Siya ay ganap na sira at hindi alam kung ano ang gagawin. Noon lang, nagulat siya na natalo siya sa karera dahil niloko niya si Herbie. Kung hindi siya tumaya, nanalo na sila sa karera. Kaya naman, nagpasya siyang bumawi kay Herbie sa pamamagitan ng pagliligtas dito. Sa pamamagitan ng Trip, nalaman niya na malapit nang masira ang kotse sa isang monster truck competition. Kaya, nagmamadali siyang pumunta sa arena at pumunta sa field. Ito ay isang napakapeligrong hakbang dahil madaling madudurog si Maggie ng mga higanteng truck, ngunit determinado siyang iligtas ang kanyang matalik na kaibigan. Kapag napansin siya ni Herbie, nabuhay siyang muli at agad na kumilos. Itinapon niya ang kanyang kasalukuyang driver, at pagkatapos ay iniligtas siya mula sa isang paparating na truck. Matapos mapunta si Maggie sa driver's seat, winasak nila ang ilan sa mga monster truck bago tumakas. Sa susunod na eksena, nakarating sila sa pagawaan ni Andy at nagulat siya nang makita ang kondisyon ng sasakyan. Gayunpaman, pinatawad niya si Maggie at nagkasundo ang dalawang magkaibigan. Nangako rin si Andy na ayusin ang sasakyan para sa kanya.
Kinabukasan, pumunta si Maggie at ang kanyang pamilya para manood ng pagsasanay ni Ray Jr. para sa paparating na kompetisyon ng NASCAR. Gayunpaman, hindi maganda ang performance niya at nauwi sa isa pang aksidente. Sa pagkakataong ito ay seryoso habang ipinapaalam sa kanya ng doktor na ang kanyang paningin ay naapektuhan. Ngayon, sa pag-alis ni Ray Jr. sa malaking karera noong linggo, nagsusumamo siya sa kanyang ama na hayaan si Maggie na pumalit sa kanya. Gayunpaman, mahigpit na tumanggi si Ray Sr. na nagsasabi na hindi siya handa na kunin ang panganib na iyon. Nang gabing iyon, nasa workshop ni Andy si Maggie, tinatalakay ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Gusto pa rin niyang makilahok sa kompetisyon, ngunit ganap na bumagsak si Herbie at nangangailangan ng maraming pagkukumpuni. Sa kasamaang palad, walang pondo si Andy para mag-order ng mga bagong piyesa. Sa sandaling iyon, dumating si Ray Jr. sa garahe kasama ang kanyang buong team. Mabilis silang nakagawa kay Herbie at magdamag, ang puting VW Beetle ay na-refurbished at naging bagong racing car. Ang eksena ay pagkatapos ay mapupunta sa race day na live na binobroadcast sa telebisyon. Habang nagbibigay ng panayam si Tripp, nakita niya ang puting Beetle at nabalisa. Tinanong niya ang kanyang mga tauhan kung bakit hindi nila sinira ang kotse, ngunit tinitiyak nila sa kanya na wala itong banta. Hindi nagtagal, magsisimula na ang karera at lahat ng sasakyan ay bumibilis sa kanilang pinakamataas na bilis. Kapag nakita ni Ray Sr. ang kanyang anak na babae sa telebisyon, sa una ay kinakabahan siya. Ngunit dahil nakikita niyang mahusay siyang gumaganap, nagpasya siyang magtungo sa venue para i-cheer siya. Samantala, ang karera ay umabot sa isang kapanapanabik na punto. Maraming sasakyan ang nagsama-sama sa Herbie at pinipigilan ang pag-usad nito. Nakakadismaya ito kay Maggie, ngunit nang malapit na siyang sumuko, narinig niya ang boses ng kanyang ama sa radyo. Siya naguudyok sa kanya na magpatuloy dahil naniniwala siya na kaya niyang manalo ito. Nang marinig ito, parehong nagalit sina Maggie at Herbie at naging determinado silang manalo sa karera. Para makaalis sa mahirap na sitwasyon, umakyat si Herbie sa ibabaw ng kotse at dumaan dito. Ngayon, kalahating lap na lang ang natitira, si Tripp at Maggie ay nag-aagawan sa isa't isa para sa nangungunang pwesto. Ang biyahe ay muling nagsagawa ng panluloko at patuloy na hinahampas si Herbie gamit ang kanyang kotse. Ngunit sa isang punto, ang Beetle ay lumayo sa daan na naging sanhi ng pagtama ni Tripp sa pader. Nagiging sanhi ito ng kanyang sasakyan na tumagilid at naaksidente. Ilang metro lang ang layo ni Herbie mula sa bumangga sa kotse, ngunit mahimalang itong umaandar sa bakod at sinisiguro ang tagumpay. Sa pamamagitan nito, si Maggie ang unang babae na nanalo ng NASCAR Championship. Nagdiriwang siya kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan, habang ang isang nasugatan na biyahe ay nagrereklamo na ang Beetle ay buhay. Ipinahayag din ni Andy ang kanyang pagmamahal para kay Maggie, at sa wakas ay naghalikan ang dalawa. Nagtatapos ang pelikula nang mahanap ni Herbie ang pag-ibig sa kanyang buhay, ang dilaw na Volkswagen Beetle. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito, i-on ang abiso at mag-iwan ng like para makatulong sa aming channel. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.